sobrang ano siya Dok, walang energy na nasa ano lang, nasa bed lang, yon. Yun yung isa sa mga warning signs, yung vomiting. 'Di ba kanina Dok, nag-mention tayo na common symptoms naman talaga ang vomiting. But in warning signs, persistent vomiting siya, Doc. So, meaning to say, 3 or 4 times in an hour, persistent vomiting na yan, Doc. So, Yeah. um, isa siya sa mga warning signs na siya, Doc. Yung isa pa, Doc, is, yun, yung bleeding. Yeah. No, minsan Dok, walang gross bleeding pero nagrereklamo din silang masakit yung tiyan, may internal bleeding na pala or nagmelena na or in mga babae naman na nagmens Dok, sobra excessive yung menstrual flow nila. Isa din. Hey everyone, I'm Dr. Christine Albakiat, and this is Chat with Peds, where I interview experts in the field in order to empower you, mom and dad, and give you the confidence to raise happy and healthy kids. So, my guest for today is a colleague and a good friend. Her name is Dr. Nori Jane Arok. She is a board certified pediatric infectious disease expert and she practices in Isabela. She lives in Isabela currently. And she is part of the Dengue Integrated Program of the Philippine Pediatric Society. She's a wonderful resource. I ask her a lot of questions on really complicated and challenging infectious disease conditions that I encounter in my practice and with our other colleagues who work with her as well. So join me as we welcome Dr. Nori Jane Arok. Hi! Hi, Doc Hello, Jane. Doc. Hi, Doc. Hi sa lahat ng subscribers and viewers mo ng YouTube channel mo, Doc. Hello! All right. So I know you're quite busy too, Doc. So let's get started. So, Doc, how do we treat dengue? Mm. So, Doc, kung ang iniisip natin, Doc, is specific, no, na antiviral for dengue, wala tayo, Doc, no? Wala tayong, unlike sa flu, na may ibibigay tayo, Doc. Itong dengue, wala sila, Doc. So, what we can do as doctors, Doc, is to treat symptomatically or yung supportive treatment lang, Doc. Kaya importante, Doc, na magpakonsulta sila ng doktor para malaman natin, Doc, kung halimbawa, nagka-dengue nga siya, Doc, kung kailangan ba siyang i-admit or kailangan lang siya ng home management lang. Kasi magdedepende doon yung ano natin, doc, yung paano natin i-manage. Kasi kung halimbawa, doc, sasabihin natin supportive treatment lang, ganito-ganito lang. Tapos, iba na pala yung ano, condition ng patient, doc, na need na pala i-admit kasi iba naman yung management doon, Doc. Kasi mostly IV fluid na, Doc. Di ba, Doc? Tapos, kung kailangan na yung mga vital signs nila hindi good, kailangan na ng inotropes. But basically, Doc, kung tawag nila, Doc, kung under ka sa group A na population na kailangan lang sa bahay lang, we will do with the symptomatic management. Like, kunyari, fever, bigyan natin ng paracetamol for fever. Tapos, pero Doc, ang i-advise natin sa parents na, 'di ba, may mga iba't iba pang mga gamot for fever like ibuprofen. So avoid muna natin 'yan, Doc, kasi 'di ba, Doc, they can cause yung risk of bleeding. So paracetamol lang, Doc. Oo. Tapos mostly, Doc, halimbawa kung sabi ng doktor pwede ka naman sa bahay ka lang pero mayroon lang tayong mga kailangan dapat bantayan. So mostly, Doc, magsasabi tayo, Doc, no, na sige mami, sa bahay lang or OPD basis lang, di ka na i-admit, pero kailangan natin i-monitor natin yung CBC mo. May titingnan natin everyday kung kumusta na ito. Tapos, in addition to that, Doc, kailangan din nating remind na parents na pag nasa bahay, get enough rest, yung kailangan nating umiinom tayo ng fluid, 'di ba, sa 5S strategy na to, stay hydrated, doc, no, kasi nga may
risk talaga ma-dehydrate ang bata na may dengue because of either palagi siya nagsusuka or because of fever. So, mostly doc, ang sinasabi nila na hindi lang tubig, no? You can drink any fluid, like for example, coconut water, milk, yan doc. Kasi kung water alone lang doc, it can cause, tawag nila doc, mga electrolyte imbalance. So, pwede ka doc, ORS, kung gusto niya yung mga soup doc, pwede din doc. Pwede din siyang, basta as long as ma-fulfill mo yung 6 to 8 glasses of fluid per day. Oh, Tapos, always nating ina-advise doc na ang pasyente dapat drink enough to pee enough. It means to say, umiinom siya, tapos umiihi lang siya, di ba? Isa sa na binabantayan natin, Doc, yung urine output kasi. yeah. So, yun, Doc. Tapos, while nasa bahay tayo, Doc, di ba, iba na ang ano ngayon, Doc, yung classification ng dengue ngayon, Doc, di ba? Without warning sign, may warning sign. So, mostly, sinasabihin natin, kapag meron ka nang nakikita mga warning sign sa dengue, pa-admit na kaagad. So, ano-ano ba itong mga warning signs na tinatawag natin, Doc? Ito yung sakit na tiyan, na sobrang sakit. Sakit Mhm. siya, Doc, na parang ma-mistake siya, Doc, na baka surgical case siya, Doc. Kasi nga, it's either nag-ascites na, Doc, or talagang na-stretch lang yung liver natin, Doc, because of dengue. Yun yung inaano natin, Doc. Or minsan, yung na-mention ko kanina, Doc, na sobrang, ano siya, Doc, walang energy na nasa, ano lang, nasa bed lang, yon. Yun yung isa sa mga warning signs, yung vomiting. Di ba kanina, Doc, nag-mention tayo na common symptoms naman talaga ang vomiting. But in warning signs, persistent vomiting siya, Doc. So meaning to say 3 or 4 times in an hour, persistent vomiting na yan, Doc. So Yeah. um, isa siya sa mga warning signs na siya, Doc. Yung isa pa, Doc, is yun, yung bleeding. Yeah. No, minsan Doc, walang gross bleeding pero nagrereklamo din silang masakit yung tiyan, may internal bleeding na pala or nagmelena na or in mga babae naman na nagmens Doc, sobra excessive yung menstrual flow nila. Isa din yan Doc sa warning signs. Ano pa ba Doc mga warning signs? Yung parang yung consciousness niya Doc parang iba yung dapat Doc alert siya yung sa kanya patulog-tulog na lang parang mga ganun Doc tapos yon so sinasabi namin na kapag makikita mo na yon kahit isa lang dalhin mo na sa hospital yung anak mo para maagapan ng maayos, maagapan early para hindi mag-complicate yung dengue. Yun yung sinasabi natin na part ng management ng dengue. So, the supportive one. Tapos, ano ba tawag doon, Dok? Yung kakapain natin yung abdomen nila, Dok. Tapos, naku, mukhang makakapa ko na yung liver, Dok. Ayan, gano'n, Dok. Diba? Eh, normally hindi naman natin nakakapa yung liver edge nila doc pero pag sasabi ng parents na masakit yung tiyan tapos kinakapa-kapa may makakapa na sila yun part din siya sa warning signs na kailangan dalhin na nila yung anak nila sa hospital doc. Yun yung ano doc yun yung um, mostly sinasabi natin na kapag may ganito na, wag nang antayin pa, dalhin na sa ospital, yon. Kasi Yeah. baka too late na tayong dalhin yung bata, Doc, at nasa shock na siya, Doc, na iba naman ang management doon, Doc. No, yung i-ICU na siya or kailangan na ba siyang bigyan ng blood transfusion kung sobrang dami na ng blood na na-loss niya, Doc, parang ganun, Doc. So, yun. So, basically, Doc, supportive treatment lang tayo sa dengue. Yeah. Kapag na-admit naman siya, Doc, fluid lang, Doc, titingnan natin kung depende sa CBC monitoring natin, Doc, kung taasan ba natin yung rate ng fluid, babaan ba natin, depende siya, Doc. So, basically, wala tayong ibibigay na gamot para tataas yung platelet count. Parang wala pa, Doc. Siguro, Doc, may mga undergoing research, pero yung mga specific na mga herbal, wala. Hindi pa siya, ano, Doc, hindi pa siya ni-recommend. Okay. Pero baka sooner, Doc, kung may mga studies sila na talagang effective siya.
Pero for now, Doc, wala. Okay, okay. So kung sasabihin ng doctor na o home care lang, so ang kailangan Mm. nila doc para lang paracetamol for fever. Mm, yes, Doc. Tapos bed rest, tapos yung i-encourage natin sila, Doc, na yung fluid intake nila, Doc. Kasi ang sasabihin natin, Doc, dapat yung patient, Doc, drink enough to pee enough. Nung umiinom siya, tapos umiihi din siya. Kasi, baka naman talaga dehydrated na siya. Umiinom nga, Doc, hindi naman enough na kulang pala, hindi natin na mahabol yung dehydration. So, drink enough to pee enough. So again, hindi lang natin limit to water alone. So pwede kang ORS, yung juice, coconut water, pwede din Doc yung kung hilig kayo sa soup, consider na din siya Doc sa fluid na kailangan mong iinumin in a day. So Okay. yun Doc. Tapos yun Doc, yun nga Doc, kapag babantayan natin yun kung may mga warning signs. Yes. So take note kung Mm-mm. sinabi ni Doc Jane na warning signs kanina. Pero Doc Jane, Mm-mm. yung iba kasi inaantay pa nila na mag-nosebleed bago kabahan eh. Pero Oo nga, Doc. good thing you mentioned na madaming ibang warning signs, hindi lang nosebleed. Yes, Doc. Oo. Kasi minsan, Doc, yung nosebleed, yung epistaxis alone, Doc, hindi naman siya part ng warning sign. Kasi yung sabi natin, Doc, yung melena na, yung talagang nagpupo na siya ng black stool, Doc, or kung sa female man, kung nag-men sila ngayon, parang usually sinasabi nila hindi usual yung mens namin, no, naka ilang palit sila ng pads, ganun Doc. So pwede yun Doc na warning signs na yun Doc, kasi may dengue sila, tapos yung at the same time nagmen sila, na parang sasabihin nila mostly Doc, mga patient tayo dyan sa SI Doc na yun, Doc, yung mens ko Doc hanggang ngayon Doc, nagme-mens pa din ako, dapat ganito lang. So isa na yun sa mga warning signs Doc, yun. Mm-mm. Yeah, thank you. Doc Jane, thank you so much. Thank you for sharing your knowledge. So much information na na-tackle natin. Thank you for giving us your You're time. welcome, Doc. Okay, My Doc pleasure, Jane. Doc. Ay, my pleasure pa. Yeah. Doc Jane, for those na gustong ma-reach, magpa-consult sa'yo, how can parents reach you? Mm-mm. So, yung clinic ko, Doc, dito lang sa Santiago City, Doc. I have clinic in Calang every Friday, Doc, 9 to 12. Tapos sa De Vera naman, every Thursday, 2 to 4 naman siya, Doc. Mm-mm. Yun lang ang clinic ko, Doc. And she's also a consultant at Southern Isabela Medical Center. Mm. Yeah. Oo, Doc. Pwede yung residente mo tanongin, Doc, tapos i-refer sa akin, Doc. Okay. Doc Jane, thank you so much. You're welcome, Doc. I hope may natutunan yung mga listeners, mga viewers natin sa episode na ito, Doc.